sa'yo, Diyos. Salamat. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kape. Welcome to our morning coffee devotion. Itibileg mi ang nakaawat, kinakapsut mi pagkurangan mi, iturong mo ako, di panagabiyag mi, di ayat ti Diyos, intay rambakan. Good morning, Nanay Karing, Nanay Karing Odon. Good morning to Ate Jessie Cristobal Caviran. Good morning kay Ma'am Los Bella Gajete Alonso. Good morning, Engineer. Diyos pagkamangan anyaman abana intay biruken anyaman arigat intay parmeken when nga Diyos tulaen a blessed morning, Pastor Rafi, and to your family and to all kakape. Thank God for another day. Amen. Praise the Lord. Every gising is a blessing mga kape. Kahit mga hindi pa po kumpleto ang tulog, basta tayo ay nagising, salamat sa Diyos dahil sa pagkakataong magising. Amen. Sabi nga nila, mas maganda yung hindi ka nakatulog kaysa hindi ka nagigising. Good morning, good morning. Magandang oras po sa ating lahat mga kape. Oras po natin sa Pilipinas ay 5:41 ng umaga. Ngayong ika-14 na araw ng Hunyo 2025. Ang oras po natin ay 5:41 mga kakape. And yes, today is Saturday here in the Philippines. Again, today is June 14, 2025. Magandang umaga, Kuya Junior Asuncion Apolinario, Lumabo Asuncion Junior. Wapu
good morning to my family. Good morning to my wife, Maricel Rosa Asuncion. Of course, good morning to our daughters. Good morning to our mother, Nanang Dungo. Good morning to our kuya at mga ate at mga kamag-anak. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, Barangay 43 Cavite, Lawag City. Sa panguna po ng ating pong Kapitana Mila Domingo Alonso. Of course, to all the barangay officials. At nice kayo po batiin ang ating pong kapitan nandyan po sa Hawaii. Ibang oras siya dito Hawaii. Kapitan Jerry Corpus Alonso. And of course, kay Ma'am Anita Domingo Alonso and kay Jenny May. Magandang tanghali dyan sa Hawaii. And good morning also to my pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family. Good morning sa lahat po ng mga kaibigan po ating pastor na narito. At magandang oras po sa ating lahat, mga nandyan po sa ibang bansa. May bag na oras tayo amin. Amen. Yan pong awiting, siksikaw apo, sa Tagalog, ikaw lang, O Diyos, and sa English, you alone, O Lord. Once again, good morning. Magandang umaga, mga kakape. At sa pagkakataong ito, tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil every gising is a blessing. Every day is our opportunity that God has given us to serve. Amen. To serve God, to serve others, and to serve with humility. Tandaan po natin, our life is a blessing from God, so we should be grateful. And as God is blessing us, brothers and sisters, let us learn to be a blessing to others, and most especially to be a blessing to our God. Amen. So sa pagkakataong ito, mga kape, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang sabi po ng Panginoon, magpasalamat sa lahat po ng bagay. Kaya ito po ang awiting salamat sa iyo, O Panginoon. Pakinggan po natin, mga kape. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat sa buhay ko ngayon. Mga kabulusan, kasundaluhan, good morning. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nagamdam. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo. Ang mga pagsusumikap Good morning, and magandang oras kay ang GB10. Good morning, DJ Jack. Good morning, mga kakape. Maraming salamat po. ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nagamdam. Good morning, cousin Mercy Asuncion Piedad. Good morning. Magandang tanghali dyan sa Hawaii. At isang mapagpalang araw o umaga sa ating lahat, mga kakape. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw.
siyang taon lang. Amen. Hindi. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kakape. Ayan po, meron pong comment dito. Galing po kay Cas Mercy Asuncion Vidad ng Honolulu, Hawaii. Blessed morning, Cas. Repent and do good according to our God's will in Jesus' name. Amen. Praise the Lord for that. Kaya lahat po ng mga naririto na hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Jesucristo, kailangan po natin magsisi at manampalataya sa Kanya. Yan po ang kailangan upang tayo po ay maligtas, mga kape. Kailangan po natin si Jesus dahil po siyang ating pong tagapagligtas at wala nang iba. We cannot save our own soul, brothers and sisters. That's why Jesus Christ came to die for us at Calvary. And we praise God that He loved us, that He sacrificed Himself. And because of His blood, tayo po ay nahugasan. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Muli mga kape, sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, nais ko pong batiin ang aking pong asawa, siyempre, Maricel Rosa Asuncion, and to our daughters. Good morning also sa Daklapan, Cabuco, Ilocos Sur, at siyempre sa lahat po ng mga kapitbahay po natin sa Sitio Panayugan. Good morning also to the po ng barangay Kapitan na Charlie Sumejo, and to all the barangay officials, at sa lahat po ng mga constituents dyan. At siyempre, sa lahat po ng mga kabarangay po natin dito sa Barangay 43 Cavite, Tawag City, magandang oras sa ating lahat mga kape. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay lumapit na po sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Good morning kay Ate Maria de Pascual, kay Manong Isyong at kay Junjun, dyan po sa San Marcelino de Gracia, Ilocos Norte. Ayan. Good morning Pastor and to all kakape. Good morning also kay Sister SSR, Sister Sanyata, Salma Sandaras. Good morning. Okay, tayo manalangin na po mga kapatid. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kahapon. Salamat po sa gabi. Salamat po sa kalakasan. Salamat po Panginoon sa inyo pong salita, ang Biblia. Maraming salamat po Panginoon sa pananampalataya na ibinigay mo po sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay pwedeng maglingkod sa inyo. And yes Lord, we are here together. Teach us to pray. Increase our faith. Bless our brothers and sisters. Sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig ngayon. Sa lahat po Panginoon ng mga manonood pa at nakikinig pa. I pray Lord that you may please use your servant. Humble us, O Lord. And we thank you so much Lord for this privilege that we can pray together. I pray even Lord our brothers and sisters and to all their struggles, problems, trials of life, I pray that you will strengthen us. Strengthen them, O Lord. We thank you so much Lord for your power. We thank you Lord for your provisions. We thank you even Lord for the protection. Kaya Panginoon, dalangin po namin sa inyo that bawat sa amin ay lumago sa aming po buhay spiritual. Teach us, O Lord. The young people, the children, and everyone, Lord. Help us, Lord. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat sa narito sa lahat po ng mga nanay, tatay, mga anak na narito kasama po namin, and so with their family, Lord, I pray that you may please continue, Lord, to strengthen us. Give us understanding and give us wisdom. We thank you so much, Lord. Please take good care also of our vehicles, ang mga ginagamit po Panginoon sa pagbabiyahe. Huwag mo pong hayaan Panginoon na mangyari po sa ating masama. Yes Lord, we know that lahat po na nangyari sa ating buhay dahil po sa inyong pahintulot. I pray Lord that you may please Lord protect us. Traveling mercies po sa mga nag-travel. Yes Lord, that they will reach their destination safe and sound.
Sa lahat po ng mga nakasakay sa plano, sa barko, sa lahat po ng uri ng sakyan, Panginoon, I pray. I pray, Lord, that you may please, Lord, protect them. Sa pagkakataon ito, Panginoon, please continue to work in our lives sa mga pastors, preachers, missionaries, evangelists, and to the churches. I pray, Lord, that you will use us effectively. Bless, O Lord, your people. Whatever the struggles of our brothers and sisters, Lord, please intervene. Sa lahat po na may mga sakit ngayon, Panginoon, please, Lord, heal. Strengthen the weak. Encourage the weary. Nalapit ko po sa inyo, Panginoon, si Nanang Wanang, Nanang Nanabasang, to my mother also, kay Ate Mercy Vidal, Ate Emerita, Ate Sonia, kay Manong Marcelo, kay Kuya Brother Marcelino Pablo Gutierrez, Kuya Anthony Gutierrez, Consuelo Moreno, kay Uncle June, Manumael, kay Diom, James, Nabe, kay Reggie, JP, Sheena, Francis. Lord, please, Lord, heal and strengthen them. Kay Janelle Sharp, Maria Cinto, Rafael Algasa, Kenny Stevenson, kay Elan Kelani, kay Manong Anthony Kua, Lord, please strengthen him. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito that we can pray together. Lord, please help us all also and teach us to be a blessing to everyone. Muli, Panginoon, salamat po sa lahat po ng mga ginagawa po ninyo sa aming buhay. And again, Lord, please forgive us, Lord, sa lahat po ng kalabisan po namin. Lord, I pray that you will strengthen us. Bless your people, bless your churches. Please bless our country. Mga kapulisan, kasundulahan, Lord, please give them wisdom and strengthen them. Give wisdom to our president. That there will be harmony, there will be humility, love. Sa lahat po, Panginoon, ng mga nasa gobyerno. Please protect our brothers and sisters as they travel and go to work or go home. Ngayon din po, Panginoon, nilapit ko po sa inyo. Kahit po, Panginoon, ang mga nasa iyong bansa, that you please continue to comfort them. Please comfort the family Ragasa, Asociación Orballo, Quintana, Alonso, everyone who are grieving right now because of their loss. I pray that you please continue to encourage and bless our brothers and sisters abroad. Salamat po, Panginoon, sa mga ginagamit po ninyo as naging blessing po, Panginoon, and please, Lord, bless them more. Thank you so much, Lord, for every opportunities. And again, Lord, we give you all the glory. We thank you, Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. Maraming salamat. And yes, to all of you who are here. Okay. Meron pong nag-message. Anyway, good morning kay Sai Gia Nagotos. Good morning, Pastor. Sabi, good morning, Pastor. And good morning also to Ate Luz Bimina Sasong Gonzales. Good morning, Ate. Good morning to Edam Ebareba Sasong Gonzales, the Golden Boy. Good morning kay Auntie Delia Alonso. Good morning kay Uncle Jimmy. And kay Cousin Richard Alonso. May the Lord God bless you and continue to heal and strengthen you, Uncle Jimmy. Of course, kay Cousin Richard. Yan po, maraming salamat. Tabi lang natin to. Okay? So, good morning kay Sister Esmeralda Cacacho, Brother Raymond Cacacho. At siyempre sa lahat po ng mga nawala yung mga natin.
Good morning kay Ezra, na ibang oras mo Ezra. Of course kay Hagay, kay Karen, kay Sia. Lahat po ng mga nandiyan po sa Sanchez Mira, Cagayan. Good morning Pastor from Saizian. Good morning Saizian. Good morning also kay John Paul Raqueño. Good morning John Paul, JB Raqueño. Good morning kay Dominic Raqueño. Good morning sa lahat po ng mga nandyan po sa Daklapan, Kabukay Locosor, mga Daklawan boys, Daklawan girls, sa lahat po ng mga kapatiran po natin sa Daklapan. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, good morning kay Sermina Pascual, Larry Pascual, good morning. Ayan. Sino pa? Good morning Pastor from John Paul. And amen, sabi dito ni Auntie Delia. Okay, good morning Pastor, sabi ni Auntie Delia. Thank you so much po. Okay, tayo po ay po at nawala yung mga ano natin. Ano nangyari? Hindi lang po mga kape. Okay. So tayo po ay makinig ng isang awitin mga kape. At ito nga. Tagdulo ko ang ating monitor. Sandali lang po ha. Okay, so let us listen to this song mga kapatid about God's Word. God's Word changes lives. Ate Edna Tomas, good morning mga Mergs. Ate Raquel Bumanglag, Manong Joseph Bumanglag, good morning. God's word changes lives. Its power cannot be denied. The lost find salvation. Good morning kay Nanang Merilo Mariag. Good morning kay Harold. Good morning Charles Harold Marilag, and of course, good morning to your family. Good morning also to kay Carl. Good morning na Nanang Merilo Marilag. Good morning also kay Tang. Tang, good morning.
Amen. Good morning once again mga kape. Sa pagkakataong ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makapag-tipon-tipon para sa pag-aaral po ng kanyang salita ngayon. Ayan. Okay, so muli mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon at sa pagkakataong ito. Meron po akong announcement. Okay, announcement po. So on Monday after lunch, tayo po ay babiyahe papunta po ng Lasam. We will go and visit the place in where doon po ay mag-start po ng gawain ng Panginoon. Doon po sa Sikalaw, Lasam. Doon po mga kapatid sa mga Agay tribes, mga Aita, mga Ita po, mga kakape. At siyempre marami rin mga Ilocano doon na katulad po natin. So please pray for that place at travel mercies for us as we go there on Monday. Yan po after lunch mga kape. At isa pa pong announcement mga kape na sa lahat po ng mga nakakilala kay Uncle Franklin Asuncion Tagasa na siya po ay nakahimlay dito po sa Barangay 40 Cavite, dito po sa kanilang bahay, sa kanilang pong tahanan. Lahat po ng mga nakakilala po sa kanila, kung nagtatanong po kayo, siya po ay isang dating barangay official po ng barangay natin, Barangay 40 Cavite, Lawag City. At magkaroon po ng tawag dito, pag-honor, paggalang sa kanyang pong ginawa bilang isang public servant sa Lunes po ng umaga 7:30 po alis sa kanilang ilalabas sa kanilang pong tahanan at magkaroon po ng service sa barangay hall on Monday. So sa mga hindi po nakakaalam, sa Lunes na po ang libing ng ating pong uncle na si Uncle Franklin Asuncion Ragasa. Okay? So, maraming salamat mga kape, and yes, tayo po patuloy na nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa kanyang biyaya that we are still alive, and we praise God for this privilege as we gather together and for giving us that desire to learn more from God's Word. Amen? So, good afternoon kay Ate Emerita Baptist Corpus. Ayan, blessed and good morning Brother Rafi and to all kakape. Ayan. And again, sabi dito, mayroon pong tanong dito si Ate Emerita. What time is the service in Barangay Hall, brother? 7:30 po. 7:30 in the morning. On Monday. That will be the 16th. Today is June 14, 2025. Mga kape. So, on Monday, 7:30, ang service po doon sa Barangay Hall. Ma-live stream po yun. Mailalive po natin yun. Opo. So and again, maraming salamat, and of course, good afternoon there in California, Ate Emerita, and of course, Manong Jean, at siyempre kay Jan and Jean, and to all your relatives, of course. Okay? Rest in paradise, Ninong Franklin. Well, Pastor Imbay kami met idi Monday. Okay? So that baka di time nga iba dakat ito barangay Cavite, Ate Maria tayo. Hindi na naman tayo nagkita. But anyway. Okay, so maraming salamat sa Panginoon mga kape, for we are still here, alive and still kicking. Alam niyo mga kapatid, pag meron pa mga namamatay, tandaan po natin yung katotohanan na darating din po tayo sa puntong yon ng ating buhay na it will end here on earth. Pero yung buhay na wala hanggan na binigay sa atin ng Diyos, hindi po mawawala yan. We have that life eternal in which kahit na tayo po ay mamamatay na, nakakatakot naman pag-usapan yan. Palagi natin pinag-uusapan yan mga kape. Lahat ng, kagaya ng sinasabi ko, I don't know what will happen later. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin mamaya. And so are you, di ba? Hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya.
Nasa tayo mga Ilocano, sinasabi ng dayo apo, iya dayo apo. Alam niyo mga kapatid, when that appointed time will come, we cannot do anything. Hindi dahil malakas pa tayo at wala tayong sakit, hindi po. If it's our time, it's our time. That's why the Bible says in Matthew chapter 24 verse 44, therefore be also ready, for in such an hour as you think that the Son of Man cometh. Pwede rin nating i-translate yun na dapat sa makatuwid, lahat tayo ay dapat laging handa dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. According to that context, to that verse, sabi, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Kristo. And the rapture day, you don't know. Jesus Christ will come at any time. And even death, because death is a reality, it will come to us. Hindi po tayo magpakailanman dito sa sa mundo. We have our time, appointed time. That's why sa mga tao hindi pa nakakaunawa nito, they are just living according to their kagustuhan. Magsaya sila, happy, walang pakialamanan, basta masaya lang, without knowing that merong purpose ang Diyos sa buhay natin. Opo, merong purpose ang Diyos sa buhay natin. Hindi po binigay ng Diyos na purpose yung maging lulong sa bisyo o yung maging lulong sa mga masamang gawain. Because our purpose as God created us, we all know that, brothers and sisters, that God created you and me. He is the one who's giving us life. So, ibig sabihin ng mga kapatid, according to Colossians chapter 1 verse 16, one of my favorite verse, pero hindi ko po kabisado, mga kapatid. Ang sabi doon, that we are made by Him and for Him. Tayo po ay nilalang ng Diyos para sa Kanya. Para saan? Para sa Kanya. Bakit? Sabi niya, and for the pleasure, para sa Kanyang kasiyahan. Meaning, tayo ay nilalang ng Diyos, binibigyan ng buhay ng Diyos para mabigyan po siya ng kasiyahan sa lahat ng ating ginagawa. So, honestly, brothers and sisters, to tell you specifically, ang pag-inom po ng alak, hindi po nakakatuwa yan sa Panginoon. Ang pagsisigarilyo, pag-vape, hindi po nakakatuwa yan sa Panginoon. Ang panlamang sa kapwa, panluloko, pang-scam, hindi po yan. Hindi po nakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Bagkos, ang nakapagbigay ng kasiyahan sa Kanya, ay yung mamuhay po tayo para sa Kanya. And we all know, brothers and sisters, as He told us in Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And therein, God is glorified. Our Father in heaven will be glorified. And if we do good to glorify Him, to please Him, that glorifies Him. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, in everything you do it heartily as the Lord and not unto men. So meaning, tayo po ay gumawa ayon po sa Kanya at gawin po natin ng taos-puso, galing po para sa Kanya, at hindi po tayo gumagawa para sa mga tao, meaning pakitang tao. Hindi po dapat pakitang tao, but we should serve God with all our hearts, because we know that our purpose here on earth is to please Him. And if we do our part as to share the gospel, that will please Him the more, because it was His command to all the members of His body. Meaning, tayo mga tumanggap sa Panginoon Kristo, sinabihan po ng Panginoon sinabihan po tayo ng Diyos, inutusan po tayo ng Diyos to
share the gospel, to teach all nations, to preach the gospel. That's why every believer should know, should learn to share the gospel. Once the gospel anyway, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. We should tell the people no. Let should tell the people and let them know that Jesus Christ died for all of us, and that He was buried, and on the third day He rose from the grave, and that is to give us hope. Kaya mga kapatid, ang ating pag-asa ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. I repeat again and again that we need the Lord Jesus Christ. This country needs the Lord Jesus Christ. This world needs the Lord Jesus Christ. That's why we, the children of God, should have that desire and eagerness to learn how to share the gospel. Amen? So, thank you so much, Ate Emerita, at nandyan ang iyong mga kamay ngayon. Okay, so tignan po natin mga kapel. Sister Jonah Perez Serniado, Brother Engineer Joseph Serniado ng Marikina City, good morning. Thank you, brother. Karating na namin sa bahay dito sa San Francisco, brother, from Susun City. We all had lunch first together bago umuwi. Ilan pong oras yung biyahe, ate? From Susun City to San Francisco. Ayan po. Sister Jonah Perez Serniado, sabi po niya, good morning po, Pastor, and every kakape. Maraming salamat, Sister Jonah. Brother Joseph Serniado, Engineer, good morning. Ito po, Colossians 1:16. Tignan niyo mga kapatid. For by Him were all things created. Nang dahil sa Kanya, lahat ng bagay ay Kanyang nilalang o ginawa. Lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, mga nakikita at hindi nakikita, whether be thrones or dominions or principalities or powers, everything, all things were created by Him and for Him. Maliwanag po yun mga kapatid. Lahat ng bagay ay ginawa niya at ginawa niya para sa Kanya. Katulad po mga kapatid ng isang relo. If we have a watch on our wrist, okay, we are expecting that watch to work. Because if that watch will not work, will not give us the exact time or perfect time, mga kapatid, then it's useless. So you bought watch to help you, to inform you what time is it, di ba, mga kapatid? But if that watch will not do its purpose, then it's useless. Ganon din po tayo. Ganon din po tayo mga kakape. We were created by God for Him, to please Him. But if we cannot please Him, that means we are useless. So what's the purpose? Diba, mga kapatid? Let us remember our purpose is to please God, to give glory, to worship Him, because God is looking for true worshipers. And those who will worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? Pastor Jennifer Yasanya is in the house. Maraming salamat, Pastor Jennifer. And of course, kay Sir Dan Colbert. Good morning, Sir Dan. How are you? And praise the Lord that we are gising today. Amen. Praise the Lord Jesus Christ Church. Thank you. Lord, I am alive. Amen. Praise the Lord. I am alive. We are alive. Salamat sa Diyos. Okay? So, ngayon mga kapatid, ang isa sa mga katotohanan na mahirap tanggapin ng mga tao na meron po tinatawag na K, hindi dahil meron silang tinatawag na
kaalaman, o di kaya ay ang dahilan ay nandun talaga yung tunay na sanhi na pride. That's the reason why it's hard for them to comprehend or to understand that salvation is free. Salvation is an offer from God to all who will humble themselves and repent, and by faith receive Him. Hindi pa nila maintindihan yung kasimplihan ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos para sa ating lahat. It's because they are thinking of their religion. They're thinking of the things that they have done, in which, sabi nila, God's favor is in me because I am a good person. Parang ganon yung mga sinasabi nila. Para maintindihan po natin mga kape, kailangan po natin ng pagpapakumbaba at ating tanggapin ang itinuturo po at sinasabi ng Biblia. Nang sa ganon, masasabi natin that kung ano yung pinapaniwalaan at pinanindigan natin ay totoo na dapat at karapat dapat na ipaglaban dahil ito ay nasa ating pundasyon sa salita ng Diyos. Ang ating pundasyon ay nasa salita mismo ng Diyos. Hindi po yun dahil sinabi ni pastor, hindi dahil sinabi ng ministro, hindi sinabi ng pare, hindi dahil sinabi ni obispo, o sino pa man. Dapat ang ating pong sinasabi, I have read it, is in the book, nasa Biblia, so I believe it. Amen. Yun po dapat mga kape. That's how we can receive the grace of God by humility. By humility that we will accept what the Bible says about us. According to our caption, we cannot save ourselves, our own soul. Because we have only one Savior, the one who died for us on Calvary to pay the penalty of our sins. Sino pa nga ba? There's no other name that was given from heaven to be our Savior, and that name is Jesus Christ. His name is Jesus. He is our Savior. He is our hope. Amen. So when we tell or say that I am a good person, I am religious, I am carefully obeying the commandments of God, don't you know that the commandments of God or the law was given to us in order for us to realize that we are sinners? Bakit ginawa ng Diyos, bakit binigay ng Diyos ang 10 kautusan? Ang 10 kautusan, the 10 commandments that was given by God to Moses and to His people and to all of us is the commandments that will let us know that we are imperfect, because no one can obey the law. Amen? No man can obey the law. But of course, ang nakakagawa lang yan ay ang nagbigay sa atin na walang iba kundi ang Diyos. So, because He is perfect. But we, brothers and sisters, the law was given in order for us to realize that we are sinners. Tandaan po natin yung mga kapatid. According to Romans, the book of Romans, mga kapatid. For the law is the knowledge of sin. Dahil nga po, sa isang violation po sa
kautusan ng Diyos, that means we really cannot be perfect. That's why we need the perfect one, the righteous one. Because the Bible says, there is none righteous, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. That's why we need the righteous one. And He is the Lord Jesus Christ. Amen? Siya lang po ating kailangan. It's not my religion. Lagi ko pong inuulit ito, mga kapatid. Even when we had our funeral service sa bahay po ng ating po uncle na namatay, sabi ko, it's not because we are baptized, it's not because we are in this religion or you are in your religion, because we cannot get saved by our religion. Dahil hindi naman po yung religion na napako sa cross para pagbayaran ang ating kasalanan eh. Wala nang iba kundi ang Panginoong Kristo. Amen. Salamat po, mga kapatid, that all of us will come to the realization that we need Jesus and Jesus alone by faith. Because we need Him. Dahil siya lang po ang nanggagaling sa langit na makapagliligtas sa atin, wala nang iba, mga kapatid. Alvin Camagong, good morning, and good morning to your wife, good morning to your family. Ate Louie Andres, yan po sa Canada, good morning, or good evening there. Isa-isahin po natin, mga kape. So now, ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 12, ito po, mga kapatid. Romans chapter 3 verse 12. They are all gone out of the way. They are together unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Tingnan niyo, mga kapatid. Kahit po tayo, wala po tayong nagagawang kabutihan o mabuti sa harapan ng Diyos. And everything that we do na mabuti ay mismo sa Diyos nanggagaling. Ibig sabihin, mga kapatid, we allow Him to work in our lives. Pag ganon, mga kapatid. But, nang dahil po sinasabi ng Biblia that there is none that doeth good, no, ito ngayon, mga kapatid, kung hindi ako sang-ayon dyan, blessed morning, Corpus Ronabel, welcome to our morning coffee devotion. Welcome anak, thank you so much for joining us live today. Yun nga, mga kapatid, kung ako'y hindi naniniwala sa sinabi ng Biblia, then sino ngayon ang kakontra ko? Di ba? Kukontrahin ko ngayon ang salita ng Diyos. Kukontrahin ko mismo ang Diyos. Because ang Diyos mismo nagsabi na walang nakakagawa ng mabuti, wala ni isa. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po natin may pagmayabang yung mga gawain natin kabutihan dahil according to Isaiah 64:6, I will read it again. Mga kapatid, hindi lang ito isang beses na nabanggit ko na rito at naituro ko dito, mga kapatid. And this will help me also to be reminded. I need to review and to be reminded because madali lang po kasing makalimot pagdating sa mga verses, mga kapatid. Tandaan natin, this is a spiritual warfare. Okay? Meron pong ano dito, comment from Ate Emerita. Pero bago ko basahin, mga kapatid, tingnan natin ano sinasabi ng Isaiah chapter 64 verse 6. Ito sinasabi, mga kapatid. But we are all as an unclean thing. Dahil lahat tayo ay isang maruming bagay. And all our righteousnesses are as filthy rags. Na kahit yung ating mga kabutihan ay gaya ng basahang marumi o maruming basahan. And according to the Hebrew word of this filthy rags or filthy, in Isaiah 64:6, ito yung tinatawag na pasador. Dahil noon, wala pa nang nabibiling modest, whisper, you name it. Kaya yung mga babae, wala pang nabibiling ganun noon. Ang ginagamit nila noon, tela lang.
And that is what they call filthy rags. That's how yucky we are. Kaya hindi po natin dapat ipagmayabang, mabuti ako, mabait ako, kaya ako'y karapat dapat lang na mapunta sa langit at iligtas ng Diyos. Hindi po. That's why we need to humble ourselves. Dahil sabi dito mga kapatid, but we are all as an unclean thing. Marumi po tayo mga kapatid. At lahat ng mga kabutihan na gagawa po natin are as filthy rags according to the Bible. Kaya wala po tayong dapat ipagmayabang. Kaya sinasabi natin na tayo malilikas ng dahil po sa ating gawa, dahil sa ating kabutihan, ng dahil sa ating relihiyon. Mali po yun mga kapatid. Dahil sinasabi mismo na Titus chapter 3 verse 5. But before that, brothers and sisters, babasahin ko po itong input o comment ni Ate Merita. Humans cannot save themselves. Salvation is a gift from God, received through faith in Christ Jesus. Amen. It is not earned through good works or personal merit, but is freely offered by divine grace. Amen. Praise the Lord for that. Amen. Praise God for His grace. While good works do not earn salvation, they are a natural outcome of a transformed life following salvation, demonstrating a changed heart and relationship with God. Amen. So, bakit nga ba kailangan natin gumawa ng mabuti pagkatapos tayong tumanggap sa Panginoon? That is the result. If we are saved, if we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, that means we need to do good works to glorify Him. Magkaiba po yung we are doing good works in order for us to be saved. Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. But since we know that we cannot save ourselves, we cannot do anything to save ourselves, to get the approval or the merit of God, kaya ang Diyos mismo ang nabigay sa atin ng kaparaanan o daan, that Jesus Christ alone can save us. So now, maintindihan natin na hindi natin malilikas ang ating sarili. That's why ang Panginoong Kristo ang nagpunta upang tayo ligtas. Kaya nga tinatawag natin sa Savior at tagapagligtas mga kape. So nang tayo tumanggap sa Kanya, ngayon we are now part of the body of Christ. We are now part of the family of God. And as a part of the family of God, then we should do good works, because we are now this what we call little lights. We should shine. Let the Lord Jesus Christ shine into our lives, that they may see our good works. See that, mga kapatid? Doon lang magkaroon ng pagkakaroon na makita ng mga tao yung kabutihan natin o mga mabubuti natin ginagawa, at doon naman natin ipapakita at sasabihin sa kanila that it is because of God. So, all the good things that I have done is not because of me, but it is because of the Holy Spirit in us. That's why we need to humble ourselves always and to submit to His will. In order for us na makita ng mga tao, hindi pakita ng tao ito, pero maobserbahan nila, kakaiba itong tao na to. And then, when the time that will come, they will ask us about the hope that we have, and we are willing and we are ready to answer them, to introduce to them or to let them know that Jesus Christ is our God, our Savior, that they need the Lord Jesus Christ. Amen? Yun po ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. So maliwanag na maliwanag po yan according to Titus 3:5. Good morning Ate Deb, Ate Deborah, People Divino, good morning. According to Titus 3:5, maliwanag po ito, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy save us. So hindi dahil sa ating mga kabutihan na nagagawa, pero dahil po sa kahabagan ng Diyos tayo niligtas. Amen? Pero po tao, salaya po Sandali lang po.
Suprema din yan. 3 copies back to back. Okay, good morning kay Ate Nisa Sandy. Good morning kay Nanang Basang. Hello. Good morning. See you later. See you tomorrow. Ate Nisa. And good morning kay Sister Mercy Semanero Galapon. Good morning, Pastor, and your family and to all kakape. Maraming salamat. Kung ganyan tatlo, hindi mo dapat i-cancel. Cancel mo na lang pag nasa last na. Okay. So, patuloy po tayo mga kapatid. Kung meron po kayong tanong, huwag po kayong mahihiyang magtanong ha. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Magtanong po kayo para kaya natin na ang salita ng Diyos ang ang sasagot sa ating pong mga tanong. Okay, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy save us. Let us remember that it's not because of us, but it is because of His mercy, because of His love. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid that tayo po ay niligtas ng Diyos. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon para makapakinig po ng Ebanghelyo. And I thank God for a brave brother who called me when I was 11 years old. Mga kape. Kung maalala niyo mga kapatid yung aking pong testimony when how I got saved. Mga kape. That was September 12, 1987. Nung meron pong pumunta sa aming pong barangay, mga grupo po ng mga mananampalataya, and they told us and they invited us to attend nakuha mo na ba yan? Nakuha mo na. They invited us to attend that extension class. At doon nga po na pagkatapos na kami maturuan, nag-story po silang Bible story, inspired story. And after that, one of the young people there, a young man, a young person, tinawag niya ako, halika dito, mag-usap tayo. Then he asked me about my eternity. So, what can I say? Pero sabi ko sa kanya, sa isip ko noon, parang sa langit ako pupunta kasi ang nanay ko religyoso eh. Ang nanay ko kasi siya yung nagkakaroon ng tinatawag na novena o prayer pag may namamatay. Siya yung leader. Siya yung leader ng mga nagdadasal para sa patay. Ganun nanay ko, mga kapatid. She was so religious. Napakabuti po ng aking nanang, napakabait. Tandaan niyo mga kapatid. So ganun po ang ganun po sa kanimoto sa kanyang pinaniwalaan, nakagisnan na relihiyon. Now, sinabi sa akin ni Kuya Emerson, Brother Emerson, if it's happened that you will watch this video or this live stream, I thank God for you because you had that courage enough to talk to me when I was 11 years old. So thank you so much once again, Kuya Emerson Kalubakib. Andyan po sa Batak City ngayon. Okay? Nakita lang po kami I think 3 months ago. After a decade, something like that, mga kapatid. Ngayon, sinabi niya sa akin na I need Jesus Christ because I am hopeless without Christ. That I am a sinner. And I admitted that I accepted what the Bible says about me, that I am a sinner.
So, in-explain niya sa akin ang sinabi ng Diyos that we can save only kay Jesus. Wala nang iba. Wala tayong ibang choice. Wala tayong ibang dapat sampalatayahan at tanggapin para tayo maligtas. Kundi ang Panginoon sa Kristo lang, wala nang iba. It's not based on my religion, what my religion says. It's not based on what I can say about myself. But it is based on the Word of God. So, praise God. That's why we are here and learning the Word of God in order for us to know the truth. Amen? Good morning kay Ate Jovita of Jernes. Nakita kita kahapon nang umuwi ka sa bahay ninyo. Pumasok ka sa eskinita. Yung L300 sa likod mo, kami yun. Hindi mo lang kasi napansin, Ate Jovita. And good morning also kay Precious. Okay? So, ngayon, mga kapatid, ito. Sa Galatians chapter 3, verses 22 to 26. If you have question, brothers and sisters, mga kape, huwag po kayo mahiyang magtanong, ha. Gusto ko po may mga nagtatanong kasi that tells me that gusto nating matuto. Ganun po yun. Kung wala lamang tanong, ibig sabihin nun, naintindihan natin. Diba, mga kapatid? Yun lang pong isipin ko, eh. Wala nang tatanong kasi hindi problema ang aking pag-share, meaning naintindihan. Kung may magtanong, ibig sabihin, merong something like cloudy, kaya gustong malaman o marinig o mapakinggan yung kasagutan sa kanyang tanong. Maaring meron siyang narinig na tanong o isang bagay na kung saan it give him or her doubt. That's why nagtatanong. For clarification or for knowledge, brothers and sisters. Okay, now dito po sa Book of Galatians, marami po tayong babasa when it comes to the Book of Galatians. Marami po tayong mababasa according to that law that cannot save us. For the law, yan po ay binigay para makilala natin ang Panginoon sa Kristo. Tingnan natin, mga kapatid. In Galatians chapter 3, verses 22 to 26. But the Scripture had concluded all under sin. Diba, mga kapatid? Maliwanag. Na sinasabi na ang mga kasulatan ay nagsasabi at ito ay totoo na lahat ng tao ay makasalanan. Diba? Maliwanag yun. But the Scripture had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might given to them that believe. So, nasa galon, yung pangako na sa pananampalataya kay Kristo ay may bibigay sa lahat ng manampalataya sa Kanya. Tandaan natin, for by grace are you saved through faith. By faith alone. So, pagpapakita doon, dahil sinabi ng Diyos na makasalanan ng tao, at doon pag Kanyang tinanggap ito at ma-realize niya na merong ipinangako ng Diyos na pananampalataya kay Kristo na ibibigay sa mga maniwala, manalig, manampalataya sa Kanya. Maliwanag po yun, mga kapatid. In verse 23, but before faith came, we were kept under the law. Pero bago dumating yung pananampalataya, tayo ay hawak-hawak ng tinatawag na batas o ang kautusan ng Diyos. Shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Katulad po ng Old Testament, mga kapatid. No Old Testament, they heard about the Messiah that will come to save the world. That's why during their time
by faith, they offer burnt offerings. Okay? They sacrifice their bullocks, goats, lambs, doves, looking forward for that coming of the Messiah. And that is faith, brothers and sisters. So naniniwala sila that someday there will be a Messiah, that once and for all, He will pay the penalty of our sins. And all those who will believe Him will receive that gift that God is offering to all mankind. That every people should know Him and come to Him as the Lord and Savior. And by that they will receive the gift that He promised. And that is eternal life because of the Lord Jesus Christ. Amen? Maliwanag po yun, mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi po ng verse 24 ng Galatians chapter 3, Galatians chapter 3 verse 24, tignan natin, mga kapatid. Wherefore, the law was our schoolmaster. Ang kautosan ng Diyos, mga kape, dan po natin makikita at mapag-aralan kung paano tayo mapakay Kristo, that we might be justified by faith. Thank you so much for the verses, ate. Tignan niyo yung verse 24, mga kapatid, napakaliwanag na ang kautosan ng Diyos, ito ay ating mapapag-aralan upang madala tayo kay Kristo. Nang sa ganon, tayo ay maliligtas dahil sa pananampalataya sa Kanya. Amen? Dahil nga po, ulitin ko, dahil ang kautusan ng Panginoon, pag ating pong inaral, makikita po natin na hindi po tayo maliligtas, hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili dahil we cannot perfectly fulfill or obey the law of God. And by that, we'll come to the conclusion that we need Him by faith. Receive Him. Then sabi ng verse 25, but after that faith is come, we are no longer under the schoolmaster. Okay, maliwanag po yun. Nang dahil na nampalatayan sa Kanya, hindi na tayo hawak ng kautusan. Hindi natin kailangan pang sabihin na, gagawin ko, tutuparin ko, susundin ko ang batas o ang kautusan ng Diyos para ako ay maligtas, kundi gagawin ko at susundin ko, susundin ang kautusan ng Diyos dahil ako nga po ay nanampalataya na. Magkaiba po yung gagawa ko o susundin ko ang kautusan upang maligtas ako dahil ligtas na ako sa pananampalataya kay Kristo. Ngayon, dapat kong sundin o gawin ang kautusan upang ako ay maging mabuting example sa mga tao. Dahil ligtas na tayo, kailangan natin magpakita ng good example. That's why, if you are a believer, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, makinig kang mabuti, kapatid. Anak ka ng Diyos, alam mo na ligtas ka, tinanggap mo na siya. Alam mo na sa langit ka pupunta pag namatay ka. Pero pag ikaw namumuhay sa kasalanan, sa bisyo, at naging bad example tayo sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, sa mga kaibigan natin, kapatid, take this as a warning. Tayo ang dahilan kung bakit may mga iba na ayaw tumanggap sa Panginoon dahil sa nakikita nila sa atin na wala namang pinagbago. Will become a stumbling block for them or to them. Mga minamahal. That's why, bilang mga anak ng Diyos, we should carefully do good works to glorify our God in order for the people around us that they will observe, examine, and see that we are changed by God, and they have that also that eagerness and willingness to know what we have received.
And that will be the time that or opportunity to share to them the gospel. Alam niyo mga kapatid, habang tayo gumagawa ng mga kalokohan at pagbibisyo at mga bagay-bagay na balagsampol tayo, the more we cannot share the gospel because nakakahiya po sa ating parte. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay isang anak ng Diyos at alam mo na hindi ka namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, please take this as a warning that all of us should repent and begin to serve Him again purely. Amen? Mga kapatid, dahil nga po ikaw, alam mo alam mo na punta ka sa langit. Alam mong dahil sa panampalataya mo kay Kristo, ikaw naligtas. So how about your friends? How about my relatives? How about my friends, diba? Mga kapatid, tingnan natin mga kape. Sa verse 26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Hindi niya sinabi rito that ye are all children of God because of you are so good. But, sinabi rito that for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Maliwanag po yun mga kapatid. At gaya ng aking nabanggit kanina sa Romans chapter 3 verse 20, sabi, therefore by the deeds of the law there shall be no flesh be justified in His sight. Sa makatuwid, sabi rito, sa pagsunod sa kautusan, walang maliligtas. At sinabi rito, for by the law is the knowledge of sin. Dahil sa kautusan, dito natin makikita at malalaman na tayo ay makasalanan. Kaya salamat sa Diyos for giving us these verses in order for us to understand that Jesus Christ alone and not our own works or good works cannot save us or will save us. It's only the Lord Jesus Christ. I repeat, brothers and sisters, dahil ang aking sinabi medyo magulo. Maraming salamat sa Panginoon dahil tinuturuan tayo ng kanyang salita ng kailangan natin para sa ating kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo lang at hindi dahil po sa ating magandang gawa. Tingnan natin mga kapatid kung punta ka sa konklusyon. Therefore we conclude, sabi rito sa Romans chapter 3 verse 28. Okay, Romans chapter 3 verse 28. Ito sinasabi mga kapatid, therefore we conclude. Ito na, makinig kayo mabuti, ito na conclusion natin sa mga ating pinag-aralan, sa mga sinasabi po ng Biblia. Sabi dito, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Sa makatuwid, masasabi natin, according to the Word of God, na ang tao ay maligtas dahil sa pananampalataya niya, na hindi dahil sa kanyang mabubuting ginagawa. Dahil nga po, pag maligtas tayo ng dahil sa ating mabubuting gawa, then Christ was dead or dead in vain. According to Galatians 2:21. Ito po yun mga kapatid, ito yung verse na kailangan natin i-memorize pa ha. I-memorize natin to mga kapatid. In Galatians 2:21. Pakipasok yan natin Merita. Napakahalaga ito na makita natin. Tingnan natin. Galatians chapter 2 verse 21. I do not frustrate the grace of God, but if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Tingnan niyo yan mga kapatid. Maliwanag po yan. Na sinasabi, hindi sa minamalit ko ang biyaya ng Diyos. Pero ito sabi niya, dahil kung maligtas ang isang tao dahil sa kautusan, then si Kristo namatay na walang kabuluhan. Maliwanag po yun mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ginawa lang ni Kristo para sa atin ang katanggap-tanggap
para sa ating kaligtasan. That's why today, if you are not yet convinced, please go back again and study and review the verses that we heard here, that I shared for you, that I shared in this devotion. So we will review that. We'll review those verses, and please, every time that we read the Word of God or the verses from the Bible, let us ask God to humble us and to accept what He says about us, so that we'll come to that point that we really need Jesus, because He alone can save us, and that we cannot save our own selves. John Alonso, good morning. Ang sabi nito ng Galatians 2:21, I repeat, brothers and sisters, and when we're done, sabi nito, I do not frustrate the grace of God, but if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. So, I know and we know that what Jesus Christ did for us on Calvary is complete. He did that because of His love for you and for me. That's why this morning, if you still have that mind or thinking that I can go to heaven, I will go to heaven because I am good, you better repent and accept what the Bible says, that we cannot save ourselves, but it's only our Savior who can save us. Siyempre, Savior nga po si Kristo lang, wala na iba. It's not my religion. It's not about my good works. It's not because I got baptized in a big church, but because of the Lord Jesus Christ. If you want to experience that salvation that He is offering to all, then if you did not yet accept the Lord Jesus Christ, today is the day of your salvation. And please don't procrastinate. Why? Because today will never return. Tomorrow may never come. Baka bukas hindi na tayo sisikatan ng araw. That's why today is the day of your salvation. Tanggapin mo na si Kristo sa buhay mo ngayon. If that is your decision, I can help you pray, but please pray from your heart. Okay? Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, I am a sinner. Please forgive me. Thank you for loving me. And now by faith, I open my heart. You are my God. You are my Savior. You are my Lord. Thank you for saving me. Thank you for forgiving me. In Jesus Christ's name, amen and amen. Nakilala namin Diyos, Lord. Please continue to work in our lives. Please, Lord, use us and help us all to grow. Give us that desire to share the gospel. And yes, Lord, please bless us. And please, Lord, lead us, that all of us will give joy to you. And again, Lord, we thank you, and we thank you for this life. Thank you for the strength. In Jesus Christ's name. Bless also those who will celebrate their birthdays and anniversaries today. Please heal, Lord. Please heal all the sick. And we thank you, and we ask all these things in Jesus Christ's name. Amen. And amen and amen. Thank you so much, mga kape. And this is now the birthday song for all of you. Those who are celebrating their birthdays and anniversaries this June, alam ko maraming mga June Friday dito. Lalo na sa June 18 at saka June 28, sigurado yan mga kapatid. Maraming mga magkakasal, maraming mga anniversary dyan. Okay, happy birthday kay Junie Lumawa Manapat, happy birthday kay Susan Concepcion, happy birthday kay Ross Buduan, happy birthday kay Jubet Reyes Pascual, happy birthday kay Ruda Generalao Dalinson, and happy birthday kay Ma-Angel. Good morning and happy birthday to all of you. Kung meron kayong mga kamag-anak na magbe-birthday, sabihin nyo lang at ating babasahin dito kanyang pangalan. Magsa-shoutout po tayo sa kanya.
Maraming salamat sa Panginoon. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday and happy anniversary to all June celebrants. God bless you all. Thank you so much for that, Ate Jovita. Advance happy birthday to my husband, June 22. Happy birthday in advance, Kuya Jean. Yan. Siguro, ano ka na ngayon? 55 years old. Happy birthday! Good morning kay Pastor Rafi Gordolan. Good morning kay Ate Mel Blasa. Good morning kay Cousin Ramil Amado Francisco. So ilang taon na po siya? 53? Kung ikaw ay 55, ate, siya ay 53. Happy birthday and happy anniversary once again to all of you, mga kakape. Okay, so sa pagkakataon ito mga kakape, tayo po ay magpaalam na po. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Rafi, kagawad pa rin, laging nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating bubuhay, mapa negatibo o positibo. Umulan man o magiwag po natin kakalimutang manalangin sa Diyos, salamat sa Diyos at punahin ng Diyos. God first. Ayan. Okay. So, stay safe, stay humble, share blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Bye. Ingat. Salamat po. Yan, 68 and 69. Sige, salamat po. Bye. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po. See you all tomorrow and please pray for us as we travel to go to Kabugo later. Salamat po and please pray for wisdom also. Salamat po. Maraming salamat. Ano ba yung putol? Interesado ko. Ano yung putol? Okay, anyway, maraming salamat mga kape. Thank you so much and please always pray and always be humble. Bye! Take care!